Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate dito. Ayan, kalas-kalas na po dinala dito ng customer. Sira kasi yung switch. Ayan, pumutok po yung switch niya. Ayan, nabutas. So ibig sabihin din na talaga ito gumagana. Kaya kinalas niya. So ngayon, dinala niya rito dahil hindi niya malaman kung yung switch lang ba ang sira. Pero ito mga kabay, yung pinaka spindle niya alog na po. Ayan. Tapos sira din yung chuck. Ayan. Ang gusto lang niya malaman kung buo pa yung armature. So paano natin i-testing yan mga kabay? Madali lang. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung apat na wire, yung dalawang itim, dalawang pula, yan po yung sa field coil. Itong dilaw na dalawa, yun yung sa brass holder. Ayan po, nakakabit siya sa kanyang brass holder. Papunta sa carbon po ito. So kukunin nyo lang ito para matesting nyo. Ayan. Pagdikitin nyo lang yan. Huwag kayo ng tape. Para matesting natin kung gumagana yung kanyang armature. Ayan. Pagdikitin lang natin tong pula, itim tsaka dilaw mga kabay. Para matesting natin na nakarekta. Kahit wala siyang switch, papaganahin natin yan. Ayan. Tapos sa kabila, ganun din. Ayan. Yung dalawang wire na itim tsaka dilaw. Ayan. Didikitan lang natin ng tape para matesting lang natin. Ayan. Kailangan dikit na dikit yan para gumana. Pag yan maluwag, hindi yan gagana. Ayan. So ito, pwede na natin tong erekta. Ayan. Ito na yung dito natin ilagay yung supply ng kuryente. Ayan. Yung dalawang wire na pula. So hindi natin alam mga kabay kung pa-reverse ba to o pa-forward. Ngayon kung sakaling pag pinandar natin to naka-forward, naka-reverse siya, babalik ta rin mo lang tong wire na to. Yung isang itim lipat dito sa dilaw. Yung dilaw na sa kaliwa, lipat mo sa itim na kanan. Ayan. So ngayon titesting natin mga kabay. Ito. Ayan, para malaman natin kung gumagana yung kanyang armature. Ayan. So mga kabay, hawakan nyo lang maigi at baka magdikit. Ayan. Papaandarin natin. Ay, alas. Nakalas. Ayan. So sasaksak natin mga kabay. Wala. So ibig sabihin niya mga kabay, hindi na nagdikit. So yung ikot mga kabay, tama yung paglagay natin, naka-forward po siya. So ibig sabihin mga kabay, buo yung armature. Ulitin natin. Bigayin lang natin to. So wala siyang problema sa kanyang armature. Ang papalitan lang dito mga kabay, maiksi yung carbon, itong switch, tapos yung kanyang chuck. Ayan. Pero itong alog, i-estimate ko pa rin yan mga kabay. Ang tawag niyan, bearing housing, tsaka gear case cover. Isasama ko siya sa estimate. Ngayon, kung gusto lang niyang mapalitan yung switch tsaka chuck, ibabawas ko lang sa estimate yung bearing housing tsaka gear case cover. Ang mangyayari lang yan mga kabay, hindi mawawala itong alog na yan. Ayan. Alog pa rin siya. Ayan. Kasi hindi natin alam mga kabay kung may makuhanan pa tayo ng bearing housing tsaka gear case cover. Ito po yung gear case cover, yung kulay itim. Yung bearing housing niya yung nasa loob nito. Yung pinagkakabitan ng hammer tsaka yung selector. Ayan. So, yan lang mga kabay. Pinaka-estimate ko ay switch. Ayan, papalitan natin yung switch. Yung cord niya, ibabalik lang natin. Okay pa naman ito. Ayan, matibay pa yung cord niya. Switch, carbon brass, chuck, bearing housing, gear case cover. So, yan lang mga kabay. Hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So, maraming salamat. Bye-bye.